Hello. Basa po tayo ulit. Mateo chapter 16, verse 5 to 12 po tayo ngayon. Napahaba ako sa Bible reading. Ang ganda ng Romans chapter 5, verse 12, 13. Tapos Romans chapter 4, verse 13 to 17. Nauna yung Romans chapter 5. Na-excite ako eh. Nadinig ko sa isang influencer yesterday, tapos binasa ko ulit, and then boom, it hit. I was thinking before, at least yesterday, naku, kailangan ko share to. Romans chapter 5 verse 12. Inad ko na yung 13. Kasi maganda siyang pagsamahin talaga. Mas lilinaw. Yeah, watch nyo yun, yung Bible reading kanina. But ngayon, Matthew chapter 16 verse 5 to 12 tayo. So basahin ko agad to. 5 to 12 nga ba? 5 to 12. So basahin na natin, mas pabilisin natin ng konti. So Mark chapter 8 verse 14 to 21 yung connecting verse, or medyo correlation or correlated na verses. So verse 5, pero may title, ang pampaalsa ng mga Pariseo at mga Sadiseo. So leaven. Probably dito na rin a little leaven at the whole lump. I'm not pretty sure. Di ko maalala kung saan kong chapter na or some verse and chapter ko nabasa. Verse 5, nang makatawid sina Jesus sa lawa, naalala ng mga alagad niyang hindi sila nakapagbaon ng kahit anong tinapay. After feeding the 4,000 yata to, if I'm not mistaken. After feeding the 4,000. Tapos nakapagtira sila ng 7 baskets yata, if I'm not mistaken. So anyways, hindi sila nakapagbaon ng kahit anong tinapay. Verse 6, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at mga Sadiseo. Ito na nga, a little leaven at the whole lump to. Verse 7, nag-usap-usap ang mga alagad ni Jesus. Verse 7, nag-usap-usap ang mga alagad ni Jesus. Akala nila, kaya niya sinabi iyon ay dahil wala silang dalang tinapay. Verse 8, ngunit alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila. So, God, our Lord Jesus Christ, perceive what they are talking about each other, or talking to each other. Talking about with each other, sorry. Kaya sinabi niya, napakaliit naman ng inyong pananampalataya, O you little faith. Bakit hindi ninyo pinag-uusapan ng hindi ninyo pagdadala ng tinapay? Verse 9, hindi pa ba kayo nakakaunawa? Nakalimutan na ba ninyo? Nangingilo yung ipin ko pag may papasok na hangin. Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ko sa 5 tinapay para mapakain ang 5,000 tao? Feeding of the 5,000 and feeding of the 4,000. Dalawa kasi yun. Hindi ba ninyo naalala kung ilang kaing ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain? Verse 10, nakalimutan na rin ba ninyo ang ginawa ko sa 7 tinapay upang mapakain ang 4,000 tao? Ito na pala, binanggit na rin pala ni Lord dito. At kung ilang kaing ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain? Verse 11, hindi ba ninyo naiintindihang hindi tinapay ang tinutukoy ko nang sabihin kong mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at mga Sadiseo? 12, at saka lang nila naintindihan na hindi pala sila pinag-iingat sa pampaalsa kung hindi sa mga turo ng mga Pariseo at mga Sadiseo. Check ko lang kung dito ko nabasa yung a little leaven at the whole lump. So check ko lang po. Pero parang hindi yata. And when his disciples were... hindi nga dito sa iba. Hindi, nasa Roma siya tayo. A little leaven at the whole lump. Pero yun nga, ito yung Bible reading natin sa ASD, ang salita ng Diyos. So, pinag-iingat ni Lord sa mga teachings ng Pharisees and Sadducees na outside
the doctrine or the Old Testament, or maybe they're teaching what's inside the Old Testament but they are not doing it. So parang ano to, John chapter 1 verse 4, sorry, First John chapter 4 verse 1 to. Try the spirit if it's of God. Mas mamaya, they are not walking the talk, they are not preaching, or they are not practicing what they're preaching, something like that. Or maybe, tradition na yung pina-force at pinupush nung pina-follow nyo. I just want to reiterate this. One day, we are all be in front of God. And we'll be answering unto God, not unto man. So be careful whom you are listening to, and yeah, be careful whom you are listening to. All right, I think that's it. So yeah, leave ko na lang siguro yung Matthew chapter ano ba magandang Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Napaka-importante kasi nun eh. Hebrews chapter 4 verse 12, try nyo i-analyze, ponder on it. Tapos James chapter 4 verse 7, if Satan is trying to distract you or manipulate you, deceive you, persuade you as well. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. All right. God bless you guys. I'll be seeing you soon. Keep safe. Bye for now.